Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday. It's a special day para sa atin, March. Dito tayo sa church natin sa Philippines and sa ngayon, okay, next week babalik kami dyan. Actually, babalik kami dyan bukas na. So, magagawa natin ulit yung Love Therapy mula dyan. But, andito tayo sa studio natin sa Philippines and what a blessing na makita yung church natin dito. Yesterday, naka-attend tayo sa meeting natin, right? It was a blessing. So, nandito tayo today para mag-share sa inyo ng panibago pang episode ng ating Revealer of the Soul sa Love Therapy, yung topic natin for the past weeks. And for today, we're gonna be talking, March, about yung importance ng preparation. Yung importance ng preparation. Yung importance ng preparation is something you have to think because kailangan mong ihanda yung sarili mo para sa lahat. Actually, without preparation, mas mahihirapan tayo sa kahit ano. We can be talking about finances, we can be talking about business, we can be talking about anything. In fact, I believe, March, na ang preparation is already half ng total plan. Like for example, itong studio na to, ni-renovate nila. Na? Kung hindi to prepare, mas matagal. Kung wala tong plano, mas matagal. Kasi paano ka kikilos ng walang plano? At yung taong hindi nagpe-prepare, yung taong hindi nagpa-plan, lalong-lalo na sa love life niya, itong taong to ay mamumblema. Kasi kailangan kung yung mga simpleng bagay, pinagpaplanuhan. Ikaw nagluluto ka, di ba? Wala akong kaalam-alam sa pagluluto. Ikaw yung nagluluto. Kung hindi mo pagpaplanuhan, kung hindi mo paghahandaan, anong gagawin mo? Mahihirapan yun. Yan ay simple. Now imagine pagdating sa love life. Yes, at yun yung preparation, right? Napaka-essential. Why is that? Kasi doon ka magsisimula. Kaya nga nung sa pagpapakasal, right? Hindi ka, magmi-meet kayo today and then tomorrow kasal na kayo. No, meron kayong preparation, dating, right? Why is that? Kasi para makilala mo yung isa't isa. But may maraming mga kababaihan o mga young adult nowadays, hindi na sila naghahanda. Basta-basta na lang silang pumapasok sa isang relationship and yung resulta is, hindi maganda. Kaya yung mga naghahanda, nagpe-prepare, pinag-iisipan nila, ito bang tao na to para talaga para sa akin? Ito bang tao na to is talaga bang meron siyang really ready na pumasok sa isang relasyon o, walang, okay, basta kung sino na lang, siya na lang yung magiging asawa ko. It's like, for example, kapag nag-exercise tayo, di ba? Hindi nag-exercise, nag-sports. Let us suppose, ang tagal mong walang ginawa, okay? Andun ka lang, parang pirata na, nakahiga sa kama. Okay, so andun ka. Ilang taon ka mo lang. And then suddenly, merong marathon. And then nagising ka nung araw na yon and you say, you know what? Takbo ako. Sali ako. Bakit? Okay, go ahead. Tingnan mo kung ano mangyari. Naka-attend na tayo sa marathon. Hindi kami sumali. Umattend. Ibang usapan niya. Sa marathon sa South Africa, sa Cape Town. And doon, what did we see? We saw people na hindi nakatapos. We saw people na, bagsak doon sa kalye, right? Hindi kinaya ng katawan. Why? Walang preparation. And what about yung iba? Yung nauna. And not only nauna. Meron doon matatanda. Natapos nila. In fact, yung mga matatanda na nakatapos, sila pa yung mas may malakas na palakpak kaysa doon sa nauna. Bakit? Because nakaya nilang tapusin sa edad, sa katawan na meron sila natapos. Pero you wonder, paano nila natapos? Preparation. Ilang taon nilang hinanda yung sarili. O do you think biglang nagising si Lolo and then sinabi niya, takbo rin ako? Diretso yun sa libingan. Right? So, ang preparation is hindi pwede isang phase, isang stage na hindi mo pwedeng i-skip. Kailangan gawin yun.
Sa Biblia, ganun din. Yung Diyos, tinuruan tayo regarding preparation. Sabi sa Exodus chapter 19. Simulan natin yung verse 1. Sabi niya, in the third month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. So alam natin sila ay nakapunta sa Mount Sinai. Good. At ano nangyari? And Moses went up to God. The Lord called to him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and tell the children of Israel. So, umakyat si Moses sa bundok, doon nakipag-usap yung Diyos. At ano ang proposal ng Diyos? Let's go. You have seen what I did to the Egyptians, how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So, pinaalala ng Diyos, Moses, nandito kayo ngayon. Alam niyo kung paano yan, right? Niligtas ko kayo sa Egyptians, pinotektahan kayo. Now, therefore, anong dapat nilang gawin? Sabi, if you will indeed obey my voice, keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Now, this is interesting much. So, anong proposal ng Diyos? So, nasa Mount Sinai sila, umakyat si Moses, bumaba yung Diyos, nag-meet sila sa Mount Sinai, right? And anong sinabi ng Diyos? Sinabi, Moses, listen, nakita nyo kung paano ko kayo niligtas, right? Now, niligtas ko kayo. Ngayon, kung susundin ninyo ako, kung talagang kayo ay makikinig sa boses ko, anong mangyari? Kayo ay magiging pinaka-special kong treasure. Lahat ay sa akin, pero kayo iba. What is this? Ano ang tingin dyan? Ano kang tawag dyan? Yan ay ang symbol, yan ay ang pinaka-definition ng marriage. Sa marriage, Marge, maraming tao. Okay? Maraming 8 billion na tao sa planetang to. And yet sa marriage, maraming tao, maraming pero ikaw lang. Maraming lalaki pero ako lang. Singular. At yun yung sinabi ng Diyos, lahat akin. Okay? Lahat ginawa ko. But since kayo nakinig, kayo ay isa lang. At you can see much na ang gusto ng Diyos magpakasal sa atin. Ayaw niya ng, basta tayo lang, sama lang magkita sa labas, right? No, ang gusto ng Diyos, pakasalan. We're talking about something spiritual now, okay? We will be back sa inyo sa subject ng love life natin. But let's talk about something spiritual because everything is spiritual but deeper sense, okay? Gusto ng Diyos na pakasalan yung tao. Gusto ng Diyos makasama yung tao. Ayaw niya na yung tao lagi niya lang hawak-hawak, buhat-buhat. Gusto niya na yung tao ay laging nasa presensya niya. Yes, kasi talking about yung marriage, right? I don't believe na yung kapag ikaw meron ka talagang plano na magkaroon ng blessed na family, ayaw mo na meron kang kahati. Ayaw mo na yung asawa mo merong iba. I don't think na yan is pangarap mo. I don't think na pumasok yan sa ulo mo. Pero yung Diyos, sabi niya, ikaw is special. So pagdating sa spiritual, ganun din yung gusto ng Diyos. Ayaw niya nang may kahati. So kaya, yung sinabi ng Diyos nga, di ba? Lahat is sa akin, pero ikaw is special. So yung Diyos, really, ginawa niya kung ano yung ginawa niya yung dapat. So ngayon naman, kailangan natin gawin kung ano yung gusto natin is just only, sinabi nga ng Diyos, kung gagawin mo lang, kung susunod ka lang, then magiging special ka. Pero kung hindi mo gagawin din, paano ka papakasalan ng Diyos? This is something very deep pagdating sa Diyos. Okay? Ang Diyos walang favoritism. This is not favoritism. No, this is proposal. This is katulad sa kasal nga, sabi ni Marge. Sa kasal, maraming tao. Pero merong isa na hindi yung favoritism. Yun ay proposal. Yun ay sumpaan. At yun yung gusto ng Diyos sa atin. So, proposal ng Diyos. Yeah? Ang proposal ng Diyos magpakasal. Pero anong ginawa ng Diyos? Gusto mo magpakasal? Tara, kasal na tayo. Yun yun. Kasi gusto ko. Yun na yun. Verse 10 ng chapter na yan. Sabi, then the Lord said to Moses,
go to the people. So sinabi muna ng Diyos yung proposal. Ngayon, go to the people, consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. So, oh, interesting na. Oh, Moses, gusto kong magpakasal sa tao. Yeah? Gusto kong magpakasalan kayo, gawin kayong bayan ko. Excellent. Ngayon na. Nope. Sabi mo sa mga tao mag-prepare. Consecrate yourself, maglaba, everything, linisin, kailangan malinis. And then, third day, I'll come down. Gagawin natin yung sinabi ko. Ano yun? Preparation. You see, Marge, ang Diyos hindi nagmamadali. Hindi siya, gusto ko magpakasal tayo na. Ang tagal ko naghintay, 400 years. No. And how interesting, may mga tao hindi makapaghintay, isn't it? Yung mga tao hindi makapaghintay. Itong mga tao hindi makapaghintay. Kasi itong mga tao to, yun nangyari, di ba? Nung pinag-usapan natin sa campaign, isn't it? Naganap sila ng Diyos-Diyosan, ng gano'n, na baka, pinagpalit ng Diyos sa baka. So, may mga taong gano'n din. Pinagpapalit nila yung blessing nila sa baka. Baka mismo. Baka. Yung mga kausap nila na walang kwenta, walang future. Mga kausap, baka mismo. Baka talaga. Mga taong walang tamang pag-iisip. Pinagpapalit nila yung blessing nila dahil sa ganyan. Bakit? Hindi sila nagpiprepare. Pasok ng pasok sa relasyon. Lagi natin tinuturo, Match, kung yung tao hindi pa ready, huwag mo nang pumasok, ihanda yung sarili niya. Kasi pag hindi mo nga sinanda, masasaktan ka lang. Ano bang ginagawa natin sa love therapy? Naghahanda. Ang problema ay yung anxiety na yan. May mga tao nagtatanong, March, pero hanggang kailan maghahanda? Ewan ko kung hanggang kailan maghahanda. Pero kailangan maghanda. Pag hindi naghanda, anong gagawin nila? Pag may problema, laging siya. Pero ang problema, actually, hindi, sapatos. Parang tumatakbo, di ba? Ang problema, sapatos ko. Kaya hindi ko natapos marathon yung sapatos. O, ewan ko, yung mainit. No, kaya hindi mo natapos kasi hindi ka handa. Hindi ka ready. So, sa love life, kailangan tayo maganda. Yeah, lagi na silang may mga excuses, right? So, yung ang pagpapakasal, kailangan mong paghandaan talaga. Hindi yun madalian. So, you imagine mo, yung Diyos naghihintay ng 400 years. And Even yet, more. Yeah, Even more. And then, even then, sinabi ng Diyos, no, kailangan silang maghanda pa more. Linisin talaga, iwanan ko ano yung Egyptian na nasa isipan nila. So, hindi yung ayaw ng Diyos na, okay, magpapakasal tayo, hindi may mga dala ka pang... May mga idols pa. Yung slavery, nandun pa sa isip mo, no, kasi ganito kami, ganito kasi ako lumaki. So, kapag ganun, yung Diyos hindi really ayaw niya na may kahati. Lagi nang, kasi ganito ako lumaki, kasi yung family ko, ganyan, lagi na lang sa buong kong family, wala akong nakitang example when it comes sa marriage. Lagi nila nagse-separate. So, kaya ako hindi ko naganda. Kung sino lang dumating, siya na. Like, so parang, dun sa mag-asawa, yung gustong magkaanak, pinaghahandaan. Right? Naghahanda sila na, like, for example, sa finances. Hindi yung magpapakasal and then... Bahala. Pag nandyan na, Yeah. pag lumabas na, right? Yung Saka tiyanak, na. at saka mo, bahala na kung maging aswang o otik, bahala kung mangyari. No, of course hindi. Yeah, pinaghahandaan nila, right? Naghahanda sila ng room, kung ano yung gender ng baby. So, lahat is preparation. Hindi na, sinabi mo, pag dumating na, saka tayo maghanda. Yeah. No. So, lahat is really pinaghahandaan. Pag pumupunta ka ng supermarket, hindi ka na lang pupunta, doon na lang ako mag-isip ko ano yung bibilin ko. Ba't ka punta sa supermarket? Bahala na. Pag pumunta ka, let me see. Kabubuhan yan. Pag pumunta ka doon, pinakamadali, may listahan ka na before pumunta doon. And yung sinabi mo about sa Israel na may Egyptian pa sa utak nila, this is kaya sinabi ng Diyos, alisin, maglinis. Kasi hindi magpapakasal yung Diyos kung may gano'n. Pero how many people, sa love life na, we're talking about the relationship, hindi nila check yan, yung Egyptian sa isip. May mga tao na makikita mo yung kausap nila, kaya dating is very important. Yeah? Very important. Sa dating period, kailangan mo makilala kasi doon mo makikita kung yung utak Egyptian. I think yung wala tayong sa Egypt. Please,
Ibig natin sabihin yung spiritual part, yeah? Yung ano, yung binata utak bonji. Yung babae napaka-sensitive para makahiya. Okay? Nalalaman mo lahat yan sa ano pa lang, dating. Pero merong mga tao na pag nakita yon, pakasal na agad. Kung ikaw yung taong naghahanda, tinan niyo yung Diyos. Tinan yung Diyos. Alam ng Diyos na may mga issue sila. So ano sinabi ng Diyos? Linisin. Hindi tatanggapin ng Diyos, ito may red flag, but that's okay. That's okay. Marami, but that's okay. Mako-convert din yan. Diyos ako magko-convert sa kanila. Tinan nyo, ang Diyos is so amazing. Pero may mga tao, pastor, hindi mo alam ha? Yan, ganyan yan. Pero ako. Nagamitin ako ng Diyos para iligtas itong tao. That's it. Ako what? Kung yung Diyos, hindi niya sinabi, listen, what? Marami kayo? Walang problema. Ako, ang Diyos. Okay? No, sinabi ng Diyos, maglinis kayo. Fix yourself. Kasi pag hindi nyo hinanda yung sarili, hindi ako magpapakasal sa inyo. So, hindi binaba ng Diyos this is very strong. Hindi binaba ng Diyos yung standards niya. Mm-hmm. May mga taong walang standard. Itapo mo yung standard sa basurahan kasi walang standard. But desperado. Walang preparation. And then afterwards, magtataka sa, my Diyos ko po, bakit ganito ang love life ko? Ba't nakasal ako? Bakit ito binigay mo, Panginoon? No. It's because you did not prepare. Yung Diyos willing maghintay. Yung Diyos hindi niya maraming tao, Moses, sabi mo maglinis sila. Prepare. Kasi I'm not coming down without this. Hindi niya binaba yung standard niya para lang sa kasal. No, merong standards. At yan ang sikreto ng isa pang sikreto. We're gonna be talking more about yung reveal of the soul, but isa pang revelation. Revelation. Now you need to ask yourself, ano yung mga bagay na nandyan pa na kailangan malinis? Kasi kapag yung tao, March, hindi pa nalilinis, hindi pa oras pumasok sa love life. We're not talking about perfection. We're talking about maturity. Okay? Kung yung tao hindi pa mature, please, huwag muna pumasok sa love life kasi sisirain niya lang buhay niya at yung taong papasukan niya ng relation. Yeah, for sure. Kasi maapektuhan yun, lalabas at lalabas yun. So kapag, kapag marami kang sugat, right, sa puso mo, lagi ka na nga, inaalala mo yung mga exes mo, kunu-compare mo, yung exes ko ganyan, sweet. Lagi na lang, pag nakikita kami, mayroong flowers o chocolate. So meron ka lagi ng imagination kung ano yung next na gusto mo sa magiging kadate mo. At ganun, hindi yun nangyayari. Yung imagination mo, yun is yung puso mo yung nagsasabi. So kailangan mo munang, really examine mo yung sarili mo. Handa ka na ba? Bakit palagi ka nang pag pumapasok sa isang relationship, lagi na lang merong nangyayari. Merong nangyayari. So kailangan mo really go deep, examine, right? Para really i-check ano pa yung pwede mong makikita mo kung sino ka talaga. Kung bakit meron ka bakit lagi merong nangyayari kapag kapag nasa isang relationship ka na. People, preparation. Preparation is so important. Hindi lang yung relationship, but preparation. Pag hindi natin pinaghandaan yung sarili natin, kayo na mga single, ihanda niyo yung sarili niyo para mamuhay bilang married. Kasi pag dinala mo yung pagiging single mo sa marriage, it's not gonna work. It's not really gonna work. Nakasal kami, very young, isn't it? Sure, maraming effort, my goodness. So, alam kayong nanonood palagi, alam na ninyo. Maraming mistake, maraming faults, pero people, despite all these flaws na meron kami, andun yung sincerity, yung desire na gawin yung mabuti sa isa't isa at willingness, very important, na mag-mature. Mag-mature. And plus, let me tell you something. Kayo na nasa panahon natin ngayon na may mga ganito. Kayo may ganito. May mga libro, may mga preparation. Nung panahon namin, everything manual. When I say manual, it's because mawala mga program na ganyan, advices. May mga advice, but hindi ganito, na constantly. So people, please, walang point, walang excuse na hindi mag-prepare. Prepare yourself. Kung nakita mo sugatan ka, and so on, stop sa relationship. Huwag ka munang pumasok, please. Kung kaya naman, ikaw ready pa, tapos nakita mo na yung tao hindi pa ready, wag mo, hindi, ako ready na eh. Siya hindi pa ready.
magiging ready ako para sa ating dapit. Naku po, basagin ko to sa ulo mo. Diyos ko po. Yang lahat ng yan ang reason kung bakit marami ang malungkot sa love life nila. So, are you ready ba? Yun yung tanong. Kung ikaw ready, what about your son? Is that ready? Yung taong yun ready? Sa marriage, ganun din. Always prepare yourself. Maging good husband, responsible, good wife, responsible. Yan yung mga preparation is so important because it will change everything. Sigurado. Okay? So, yan po yung episode natin para sa inyo. Magkita tayo sa weekend sa church. Pabalik na kami dyan ni Marge bukas. And I hope may natutunan kayo. Mamayang gabi si Bishop Waylon naman, ituturo niya rin ang emphasis nito because it's very important. Alright, kita-kita tayo dyan sa Hong Kong bukas and sa weekend. God bless you.